Bea? Bea! Ano po yun, Tia? Puntahan mo nga ang kapatid mo dun malapit sa may ilog. Ayun na mukhang nakikipagbasag ulo na naman. Matigas ang ulo niyang kapatid mo. Sige po, Tia. Ako na po ang bahala. Pasensya ka na ha. Alam kong galing ka sa paglalako ng gulay. Tapos ikaw pa ang inutusan kong magpauwi sa kanya. Ayos lang ho yun, Tia. Tsaka kapatid ko naman po siya. Ako na po ang bahala. Maraming salamat. Pauwiin mo siya at kailangan ko ng tulong ninyo rito. Marami kasi ang gustong magpabarang eh. Nahihirapan ako dahil ako lang ang mag-isa. Opo, mauna na po ako. Nakakapagod na siya. Hindi ko na alam kung paano ko papatitinuin ang lalaking ito. Ano ha? Lalaban ka pa? Kikilalanin mong binabangga mo ha? Huwag ako! Utusan ko kayo eh. Kuya! Naku po, nandito na ang amasonak kong kapatid. Ano naman to? Wala naman. Nagbibiroan lang kami. Hindi ba? Hindi ba hoy? Ano? Tumango ka. Nagbibiruan? Bugbog sarado na tong isa. Biruan pa rin yan. Umuwi ka na. Hinahanap ka na ni Chang. Huwag mo akong inuutusan ha. Mas matanda ako sa'yo. Uuwi ako kapag gusto ko. O bakit? Ba't ganyan ka makatingin sa akin? May pakagat labi ka pa. Pinipigilan mo ang galit mo? Totoo naman ah. Dapat sinusunod mo ang utos ko kasi kuya mo ako. Sige, umalis ka na. Umalis ka na nga. Hindi pwede. Ang utos sa akin ay iuwi ka sa bahay. Umuwi ka na nga sabi. Narinig mo ba ako o may diferensya na yung tenga mo? Ang utos sa akin ay iuwi ka. Ayoko nga eh. Huwag mo akong inuutusan. Babae ka lang. Ano? Narinig mo ako, di ba? Ano naman kung babae ako? Kung ano-anong sinasabi mo na malayo naman sa pinag-uusapan natin. Uuwi ka ba na kasama ako o ano? Sinabi ko na sa'yo, hindi nga... Aray! Aray! Ay, tama lang yan. Pukpukin niyo ang ulo ng kapatid ko. Sige, sipain niyo pa. Iganti niyo ako. Bea, tulungan mo ako. Binubugbog na nila ako. Ang dami nila. Anong magagawa ko? Eh, babae lang ako, di ba? Tulong! Sige na! Inis talaga. Umuwi na kayo! Ako na ang bahala dyan sa kapatid ko. Sakit. Napunuhan nila ako sa mukha. Paano na ako magkakaroon ng mga nobya nito? Ano? Putok labi mo, no? Sige, magyabang ka pa. Tumayo ka na nga dyan. Umuwi na tayo. Teka, sandali. Paano mo napalis ang 5 gunggong na yun? Dati ko na silang nakaaway. Siguro alam nila kung paano ako magalit. Ikaw lang yata ang hindi pa nakakaalam. Hindi alam ko. Alam na alam ko yan, Master Bea. Tuturuan mo pa nga ako mag-arnis eh. Tsaka sepak takraw, di ba? Asa ka? Sandali, hintayin mo ako. Ito naman, hindi na mabiro. Ikaw kaya ang pinaka-astig kong kapatid. Ang ganda mo pa. Yee, tutulungan niya na ako maglakad. Huy, lalay mo naman ako. Manigas ka. Bea! Uy! Sina Bea at Paul ay mga ulila na simula nang mamatay ang kanilang lola sa miserableng paraan. May nagmagandang loob na kumupkup sa kanila at nagpatuloy sa bahay nito. Siya ay si Marlene. Tia o Tiyang ang tawag nila rito. Tapos na sa huling baitang sa sekundarya si Bea. Samantalang ang kanyang kapatid na si Paul ay matagal nang nahinto sa pag-aaral. Grade 6 lamang ang natapos nito. Sportive si Bea nung nag-aaral siya. Lahat ng tinuturo sa kanya ay tinuturo rin niya sa kapatid na pinagsisihan naman niya dahil ginagamit lamang nito sa pagipagbasag ulo ang mga natutunan. Pambabarang ang kabuhay ng kumupkup sa kanila. Pagka-uwi naabutan nila ang ginang, natapos na sa pagipagtransaksyon sa isang kliyente. Nakangiti ang babae habang inaabot ang malaking halaga na ibinayad ng kanyang kliyente. Tia, nandito na po si Kuya. Mabuti naman nandito na kayo. Ano na naman ang ginagawa mo, Paul? Bakit ganyan ang itsura mo? Ikaw talaga puro na lang pakikipagbasag ulo ang inaatupag mo. Magbagong buhay ka na nga. Pasensya na, Tia. Nagkainitan kasi kami sa paglalaro eh. Kaya yun. Anong ayon? Basta ka na lang ng bugbog?
Mga kabataan talaga walang ginawa kundi manakit ng iba. Hindi mo ikauunlad ang pakikipaglaban at pakikipagbasag ulo. Tulungan niyo na lang ako sa ginagawa ko. Aba, tiya. Mukhang tiba-tiba ka ngayon ah. Ang dami ng kliyente mong naghihintay. Kaya nga tulungan ninyo ako para marami tayong kita. Kesa makipag-away ka wala ka namang mapapala. Ganito, doon ako sa may basement sa silid. Kapag may lumabas ng kliyente, papasukin niyo ang susunod. Gaya ng dati nating ginagawa, ha? Bibigyan ko na lang kayo ng komisyon. Sige po, tiya. O sige, papasok na ako sa loob. Kayo nang bahala rito, Bea, ha? Opo. Tako, paniguradong paldo na naman si tiya nito. Napakarami niyang kliyente. Lahat sila magpapabarang o kaya magpapatanggal ng barang. Ibang klase talaga ang trabaho ni tiya, di ba, Bea? Ewan ko sa'yo. Punasan mo nga muna yung dugo mo sa ilong. Nakakairita kang tingnan. Kunin mo naman ako ng bimpo sa loob ng bayo. Sige na. Hindi mo ako utusan. Bahala ka dyan. Sige na. Huwag na nga. Ang arte mo talaga. Alam mo, naisip ko lang. Mambarang na rin kaya tayo. Nakita mo naman si tiya. Kanina pagkalabas niya ang lapad ng ngiti. Sino bang hindi ngingiti ng ganun kung makapal ang pera na natanggap? Tapos napakarami pa nang naghihintay sa kanya. Tignan mo naman, ang haba ng pila. Ay nako. Ay nako, ang pangit mo talagang kausap. Hindi ko alam kung super chill ka lang na tao o wala ka nang paki sa mundo. Parehas. Ha? Pati sa'yo wala na akong pake. Pwede ba? Ayoko nang makipag-usap. Eh sinong gusto mong kausapin ko rito? Eh ikaw lang naman ang kapatid ko. Ang sinasabi ko lang, paano kung mambarang na rin tayo? Manggamot tayo na may sakit. Sabi naman ni tiya, hindi masama ang pambabarang eh. Nagiging masama lang daw yun kapag ginamit mo para makapanakit ng ibang tao. Magbantay ka na lang. Huwag mo akong kausapin. Kakainis naman to eh. Basta yun ang gagawin ko. Magpapaturo ko ng barang sa kanya para may trabaho na ako. Bakit hindi ka nalang maghanap ng matinong trabaho? Gagawin mo pang kakumpetensya si tiya sa iniisip mo. Alam mo namang grade 6 lang ang tinapos ko eh. Sinubukan ko naman maghanap ng trabaho. Ang kaso eh, hindi naman talaga ako nagtatagumpay. Yung sahod ko sapat lang para sa pang-araw-araw nating pagkain. Eh hindi ko matustusan ng bisyo ko. Wala ka namang bisyo ah. Oo nga, kasi nga wala akong pantusto sa mga bisyo ko. Kaya hindi ko pa sinisimulang gawin. Pero isipin mo lang kikitain natin sa ganitong trabaho, hindi ba? Ewan, bahala ka sa buhay mo. Sige na, susubukan lang naman natin eh. Hindi ako interesado. Basta dapat dalawa tayo makakalam kung paano mambarang. Kahit hindi ka umuo, isasama kita. Hindi pwedeng ako lang ang kikita. Magtatrabaho ako sa Maynila. Hindi ako magtatagal dito. Ano? Bakit ka naman magtatrabaho dun? Mahirap ang buhay sa Maynila. Akala mo lang madali ron. Ano ka ba? Dito na lang tayo. At least magkasama tayong dalawa. Hindi mo kikitain ng ganyang halaga na nakukuha ni tiya sa magiging trabaho mo sa Maynila. Hindi porket graduate ka ng high school eh. Maganda magiging trabaho mo. Hindi pa rin ako mambabarang. Susubukan lang naman natin eh. Sige na, pumayag ka na. Matapos ang pangungulit ni Paula, napapayag niya rin ang kapatid sa huli. Noong gabi ring yun ay sinabi nila kay Marlene ang plano. Natuwa naman ang ginang at sinabing tuturuan sila ng pambabaranga sa susunod na gabi. Dumating ang oras ng pinakahihintay ni Paula. Pumunta sila sa basement gaya ng sinabi ni Marlene. Pero kahit ilang beses na silang tinuturuan ay hindi pa rin sila matuto. May nakakakilabot na presensya ang silid at para bang palaging may nakatingin. Kinakabahan si Paula. Pero si Bey walang emosyon habang nakamasid lamang sa ginagawa ng ginang. Natutuwa naman ako at nagkakaroon kayo ng interes sa paggagamot. Huwag kayong mag-alala. Ang panggagamot lang naman ang ituturo ko sa inyo at hindi ang manakit ng kapwa gamit ang pambabarang. Ayoko namang mangyari yun sa inyo. Oo nga po eh. Gusto rin po kasi namin gaya yung ginagawa nyo. Yung makatulong po sa kapwa. Talaga? Maganda yan. Totoo ba yun, Bea? Hindi po. Ang gusto niya ay gayahin kayo kasi malaki ang kinikita nyo. Siraulo ko talaga. Bakit mo sinabi? Anong gusto mo? Pagsinungaling ako para sa'yo? Ay ayos lang yon. Ano ba kayong dalawa? Ganun naman talaga. Alam nyo, hindi rin kasi pwedeng tumulong lang tayo. May pamahiin kasi na kapag hindi tayo binayaran ng tinulungan natin,
Sa atin mapapasa ang sakit, kaya kailangan nating tumanggap ng bayad para na rin hindi tayo mapahamak at may pantustos tayo sa pang-araw-araw. Tama po kayo dyan, Tia. Ayos yan. Paano niyo po pala natutunan ng mga ganyan? Base lang sa karanasan kaya ganon. Magpatuloy na tayo. Manood kayong mabuti, ha? At tandaan niyo ang lahat ng ginagawa ko. Sandali po, natatawa ako. Yung tono niyo po kasi para kayong magtuturo sa mga bata. Abay, mga bata naman kayo. Sige na, simulan na natin. Nakikita niyo ba itong bungo na hawak ko? Opo, hindi naman po kami bulag. Bea, Ayos lang, Paul. Sanay na ako sa kapatid mong pilosopo. 5 taon ko na kayong kasama kaya kabisado ko na kayo. Itong bungo na tong ginagamit ko sa pambabarang. paano po? Tsaka kaninong bungo yan? Baka kinuha niyo po yan sa may sementeryo, ha? Balita ko may nangunguha ng mga bangkay dun eh. Iniisip ko nga po baka aswang yun eh. Ha? May aswang bang kumukuha ng bangkay? Ang alam ko ay mga buhay na tao ang kinakain nila. Malay niyo po may upgraded na aswang na. Baka ayaw na nilang pumatay ng tao at mga taong patay nang kinukuha nila. Hindi na sila mahihirapan. Hindi pa sila mahalata. Huwag na nga natin pag-usapan ng mga aswang. Nandito tayo para matuto ng pangbabarang. Balik tayo sa bungo na ito. Ito ay bungo ng isang tiyanak. Sa oras na banggitin ko ang orasyon, magliliwanag ang mata ng bungo na ito. At dito natin makikita ang sakit ng taong binarang. Tapos po, ano po mangyayari? Ang gagawin natin, kukontrahin lang natin ang barang at ibabalik sa gumawa. Ay, sandali po. Nadidinig niyo po ba yun? May tao po yata eh. May nadidinig po kung tinatawag po ang pangalan niyo. Pupuntahan ko lang po. O sige, ikaw ba Bea? Kesa titigan mo ako ng ganyan, sabihin mo sa akin kung may tanong ka. Alam niyo po bang dating albularyo ang lola namin? Ha? Oo, kaibigan ko siya. Hindi ba kaya ako kayo inampon ay dahil nangako ko sa kanya na tutulungan ko kayo? Ang barang po ba'y makakapatay? Oo naman, kaya dapat mag-ingat ka sa paggamit. Bakit mo ba yan tinatanong? 5 taon na ang nakakalipas, pero hindi pa po siya nabibigyan ng hustisya. Bea, sigurado kung hindi gusto ng lola ninyo na maghiganti pa kayo. Hindi niya ugali yon. Kilala ko siya. Kaya sana, huwag ninyong isipin pa ang maghigante. Ang kailangan lang natin ay magpatuloy sa buhay natin ngayon. Hindi ko po kayang gawin yan. Bea, kung hindi mo gagawin, ikaw lang din ang mahihirapan sa huli. At sigurado kung mahihirapan din ang lola mo kung nasaan man siya ngayon. Turuan niyo po ako ng orasyon. Bibigyan ko kayo ng kopya ng orasyon na meron ako. Kailangan kabisado ninyo ang orasyon, ha? Saka isa puso nyo kapag binabanggit. Kasi kung labas lang sa bibig at ilong ang pagbanggit, hindi yan epekto. Opo, tiya. Tia, may gusto po magpagamot. Sinama ko na po sila rito. Sige, tamang-tama. Panoorin nyo kung paano ako manggamot ng nabarang para matuto kayo. Halika rito, Bea. Panoorin natin siya. Hoy, ba't seryoso ka dyan? Palagi naman po akong seryoso. Hindi. Iba ang pagkatahimik mo ngayon eh. Parang may kakaiba. Panggagamot lang ang itinuro niya sa atin. Oo, kasi yun lang naman ang kailangan natin. Gusto ko pang matutuhan ng ibang gamit ng barang. Aba, bakit naman bigla ka naging interesado? Manood ka na lang sa kanya. Huwag mo akong kausapin. Napakasungit mo. Hindi ko talaga masakyan ang trip mo sa buhay eh. Panoorin mo siya kung paano niya ginagawa. Ang galing. Lumiliwanag nga ang bungo ng tiyanak. Sumalangit na ang... Ay, hindi pala sumalangit. Kung nasan man siya ngayon, sana ay ayos lang ang may-ari ng bungo na yan. Lumakas ang ihip ng hangin. Oo nga. Bakit ganun? Yung mga kandila munti ka nang mamatay. Nakakatakot talaga ang basement na ito. Teka, basement nga pala to ha. Paano nagkaroon ng hangin na ganito kalakas? Ibig sabihin, malakas ang kapangyarihan. Alam mo, hindi ko lang kung anong katatakutan ko. Yung hangin o yung mga sinasabi mo. Bakit ganyan ka? Huwag mo sabi akong kausapin. Eh sino ba kasing kinakausap mo? Para naman tong ano? Matuto kang makipag-usap nang wala kang kausap. Weird naman ito. Bahala ka na nga. Kuya. Ako ba yan? O may iba kang kausap? Siyempre ikaw. Ikaw lang katabi ko. Hindi ka nag-iisip. Eh kanina lang sabi mo matuto ko makipag-usap na wala akong kausap eh. Ano ba talaga? Naisip ko lang.
Dapat siguro nating malaman kung paano mamparang para pumatay ng tao. Ano ba yung naiisip mo? Nakakatakot ka na. Si Ben na kapatid ko ba ba ang kausap ko? O ibang tao na to? Baka ikaw yung may-ari ng bungo. Maghihiganti tayo para kay Lola. Aalamin natin kung paano gumanti gamit ang parang. Nababaliw ka na. Hindi natin pwedeng gawin yan. Bakit hindi pwede? Malaya pa rin ang aswang na sumunog kay Lola. Sigurado akong galit ka rin sa halimaw na yun. Oo, nagalit ako sa nangyari. Pati sa aswang na yun. Pero masama ang gumanti. Galing pa sa'yo na mahilig makipagbasag ulo. Sorry naman. Pero sige, kung yan ang gusto mo, abay susuportahan na lang kita. Nagpasya pang magkapatid na mag-aral pa ng pambabaranga. Ngunit tumanggi si Marlene dahil masyado raw delikado ang ganong gawain. Dahil doon, nakaisip ng paraan na magkapatid. Kapag wala ang ginang ay palihim silang pumupunta sa basement para pag-aralan ng pambabaranga. Pinagsama nila ang kanilang natutunan sa lola nilang albularyo at ang natutunan nila sa pambabaranga. Wala si Tia ngayon. Pwede na tayong bumaba sa basement. May gagamutin na siya sa kabilang baryo eh. Hindi na rin makalakad yung kliyente. Kaya sila nang pupunta. Mukhang matatagalan siya bumalik. Sigurado ka ba? Oo, sigurado ako. Pagkakataon na natin to para pumusulit sa basement. Tara. Sige, tara na. Bakit may dala kang ballpen at notebook? Nakakita ka na ba ng nag-aaral na walang dala na ballpen at notebook? Meron, ako. Kaya ka hanggang grade 6 lang eh. Nakakatamad kayong pumasok. Mas okay yan tumambay. Kaya nga hanggang ganyan ka lang. Anong hanggang dito lang ako? Sama ng ugali mo ah. Hindi ang mga papel at panulat ang magdidikta ng kapalaran mo, kundi ikaw mismo. Nagsasalita ka na naman ng mga bagay na hindi ko maintindihan. Eh di wag mong intindihin. Ay, may joke ako. Sigurado matatawa ka rito. Bakit hindi marunong magtago ang mga isda? Sabihin mo bakit? Huy, sabihin mo bakit? Tigilan mo nga ako. Eh kasi, palagi silang nahuhuli. Nakakatawa, di ba? Ay, naku. Ito pa, may isa pa akong joke. Nandito na tayo sa basement. Mag-obserba ka sa paligid. Teka, may isa pa akong joke. Anong sabi ng manananggal sa breakup? Huy, sumagot ka. Ano ba? Tatadyakan na kita eh. Sabi niya, okay lang. Sanay akong mahati. Nakakatawa talaga yun. Grabe ang tama ko ron. Ha. Grabe, napaka-supportive mo palang kapatid. Hindi ka man lang natawa sa joke ko. Sige, may isa pa akong joke. Subukan mong mag-joke pa. Sisipain na talaga kita. Ito naman napaka-seryoso. Alam mo, simula na mamatay si Lola, hindi ka nang umiti o tumatawa. Ano na nangyayari sa'yo? Nawalan ka kasi ng malay nung mamatay si Lola. Hindi mo alam kung ano ang nangyari, kaya wala kang alam. Ay, bunso, ano ka ba? Parehas lang tayong nahihirapan. Pero hindi tayo pwedeng sumuko na lang sa buhay. Tandaan mo yung palaging sinasabi ni Lola. Lagi tayong ngumiti tuwing magigising tayo. Dahil meron pang panibagong araw na dumating. Habang may buhay, may pag-asa. Pinangako ko sa sarili ko. Natatawa at ngingiti lang ako kapag namatay na ang aswang na pumatay kay Lola. Kaya kung gusto mo akong ngumiti, kumilos ka na dyan at mag-aral na tayo ng pampaparang. Hay nako bunso. Sobrang lalim ng galit mo. Kawawa ka naman. Bakit ikaw ba, hindi? Siyempre nagalit din ako. Pero may mga bagay na dapat kong isang tabi kasi wag na nga natin pag-usapan. May cabinet dun sa gilid ng altar. Baka nandun ang mga libro niya. Tara, lapitan natin. May naisip pa akong joke. Ano ang tawag sa mga leader ng saging? Kuya, ang pangit ng timing mo. Di banana chip. Ang saya. Ang sakit ng tiyan ko kakatawa. Sabi ko nga magseseryoso na ako Ang totoo niya natatakot ako sa silid na to. Parang laging may nakatingin, kaya nagjo-joke na lang ako. Hindi ka talaga natawa o natuwa? Kung itiniko mo ang bibig mo, edi sana natuwa pa ako. Sayang ang effort ko. Ang hirap ko magpatawa. Kaya nga wag ka nang magpatawa para hindi ka na mahirapan. Hay nako,
Ang hirap magkaroon ng kapatid na 5 taon ng robot. Uy, ano yan? Ito na siguro ang libro ni Tia. Puno nang nakasulat tungkol sa kaalaman sa mga mahika at orasyon. Napakakapal nito, oh. Pwedeng ihampas sa mukha mo. Joke ba yan? Sabihin mo para tatawa ako. Ayaw kitang napapahiya eh. Ayun na naman ang lakas ng hangin. Tignan mo, nakatingin sa atin yung bungo ng tiyanak. Ha? Sabog ka ba? Paano yan makakatingin wala naman yung mata? Pakiramdam ko lang. Sandali, ilipat mo nga sa kabilang pahina ng libro. Parang may nakita akong drawing eh. Mga aswang to. Basahin mo nga. Hindi ko maintindihan eh. Ano bang lingwahe yan? Latin. Latin? Di ko yan alam. Alam ko to. Tinuruan akong magbasa ni Lola. Ang daya, ikaw lang tinuruan. Palagi kang nasa galaan eh. Alangang sunduin ka niya para lang turuan ka. Nasaan ang utak mo? Hindi ko rin alam eh. Hinahanap ko nga rin eh. Baka natapakan mo. Joke lang. Ito naman, sama na naman ang tingin mo. Hindi ka ba napapagod kakasimangot? Ikaw, hindi ka ba napapagod magpanggap na masaya? Alam kong mainitin ang ulo mo noon pa. Kaya wag mong itago ang totoo mong pagkatao. Ay, naku naman. Sa akin na naman po bumanda ang topic. Sige na, tignan na lang natin yung libro. Ano ba nakasulat? Nakasulat dito kung ano ang kalakasan at kahinaan ng mga aswang. Dito naman sa mga unang paksa kung paano mapalalakas ang kakayahan ng pangbabarang. Doon na muna tayo mag-focus kung paano mapapalakas ang paraan ng pagbabarang. Simula noon ay palagi na silang pumupusilit sa basement para mag-aral ng pambabaranga kapag wala si Marlene. Walang alam ang matandang babae sa kanilang ginagawa. Marami na silang nalaman sa loob lamang ng 1 linggong pag-aaral. Isang gabi, nagising sila dahil nakarinig ng malakas na pagaspas ng pakpak. Bea, narinig mo ba yun? Oo, Anong kinukuha mo riyan sa ilalim ng kama? yung yantok kong ginagamit pang arnis. Bakit? May masama akong kutob. Sa tingin ko naman malaking ibon lang yun. Pero hindi na rin masama mag-ingat. Tara, silipin natin. Pumagaspas na naman siya. Naku, mukhang hindi siya basta-bastang malaking ibon lang. Silipin natin sa bintana. Sinasabi ko na nga ba? Hindi siya ordinaryong hayop. Ang itsura niya parang pinaghalong mukha ng ibon at ng tao. Yung pakpak niya, sa braso niya nakadikit. Bea, okay ka lang ba? Bakit ka nakasalampak dyan? Tumayo ka nga. Katulad siya ng aswang na pumatay kay Lola. Ano? Sigurado ka ba? Hindi ko kasi naalala ang mukha niya. Wala kasi akong malay nun eh. Hindi ako makagalaw. Nanginginig ka. Kumalma ka lang. Huminga ka na malalim. Ano? Gusto mo bang makarinig ng joke? Aray! Ang sakit na niyan, tuklo. Bakit mo ako pinalo? Nagagawa mo pang mag-joke. Kainis ka. Ano bang gusto mong gawin ko? Gusto mo ng tubig? Hindi. Bakit ka ba nanginginig? Natatakot ka ba? Hindi ako natatakot. Nanginginig ako sa galit. Ay, kumalma ka nga. Hindi ka makakapag-isip kung puno ng galit ang katawan mo. Hoy, Bea! Hindi ako makahinga. Acting lang ba yan? O nahihirapan ka talaga? Sandali, isasanggal kita sa pader. Kailangan ko ng hangin. Nawawalan ako ng hangin. Sino kumuha ng hangin mo? Diyos ko naman, hindi ko na alam ang gagawin eh. Ano? Straight mo yung katawan mo, dali. Tapos ano? Tubig, gusto mo ba? Hindi. Pumasok sa baga mo. Sige, huwag ka maingay. Ako, baka marinig tayo. Sige, ganito. Isasandal ko ang ulo mo sa pader. Inhale, exhale ka lang ha. Okay, inhale, exhale. Sige, tama yan. Laliman mo pa.
Inhale. Exhale. Ang baho, Bea. Nagsipilo ka ba? Tumigil ko nga. Inhale. Exhale ka lang. Sisilipin ko lang siya. Bakit? Bakit siya kinakausap ni Tia Marlene? Tumabi ka. Titingnan ko. Bigla siya nag-anyong tao. Parang magkakilala sila base sa palitan nila ng pag-uusap. Niyakap pa niya. Ano yun? Reunion? Uy, ayos ka na ba? Kaya ko na. Naaalala ko na. Siya ngayon, hindi ako pwedeng magkamali. Siya ang sumunog at pumatay kay Lola. Ha? Sigurado ko ba sa naalala mo? Wala na kasi akong matandaan eh. Ang naalala ko lang, may babaeng pumasok sa bahay natin. Pero sinalian niya ako, kaya tumalsik ako palabas ng bahay. Paggising ko, nasa labas ka na rin ng bahay at nakatingin sa bangkay ni Lolang nag-aapoy. Hindi ko makakalimutan ang puting buhok niya sa gilid at ang kwintas sa kanyang leeg. Parehas na parehas. Papatayin ko siya. Sandali lang, dito ka nga lang muna. Siya yun, kuya. Hindi ako nagkakamali. May paghihiganti na natin sa Lola. Sasapakin na kita eh, hindi ka na naman nag-iisip eh. Inuuna mo na naman ang galit mo eh. Kung yan ang aswang na hinahanap natin, kailangan natin siyang matyagan. Tumayo ka na. Kumalma ka lang ha. Hindi tayo pwedeng basta lang sumugod. Yumuko lang tayo. Pagmasdan natin ang kilos niya. Paano mo yan nasasabi? Ito na ang pagkakataon natin, oh. Palalampasin mo pa. Hindi sa pinalalampas ko, Bea. Nakita mo ba kung paano sila mag-usap ni Tia Marlene? Ibig sabihin, kilala niya. Walang duda. Alam mo kung gaano kalakas si Tia pagdating sa itim na mahika. Kulang pa ang kaalaman natin. Kung susugod tayo, mamamatay lang tayo sa huli. Hindi rin natin pwedeng kumprontahin si Tia at baka may iba pang mangyari. O hindi ba? Ang galing ko mag-isip. Natatawa ka pa talaga sa sitwasyon na to? Hindi ako makapaniwala. Bunso, sa ating dalawa, ikaw ang nakakaalala kung anong totoong nangyari 5 taon nang nakakalipas. Alam mong inutakan si Lola kaya siya natalo, hindi ba? Mautak ang kalaban natin. Kaya dapat tapatan natin siya. Puisit. Oo na. Pero bakit siya nandito sa lugar natin? Yun ang dapat nating malaman. Paalis na sila. Sa tingin ko ay papunta sila sa silid. Sa basement. Parang gagamutin siya. Tignan mo. Duguan at sugatan ng aswang. Sundan natin. Sinundan ng magkapatid ang dalawa. Hindi sila nagkamali sa inisip. Pinapasok ng matandang babae ang aswang sa basement at ginamot ito. Nagtago ang magkapatid sa likod ng malaking cabinet para makiusyoso. Kitang-kita nila na ginagamot ni Tia Marlene ang halimaw habang pinagagalitan na para bang anak na dinidisiplina. Saan ka ba nagsusuot at duguan ka? Napakarami mong sugat. Wala na po kayong pakialam doon. Bata ka? Bakit ka ganyan sumagot sa akin? Wala kang galang. Alam mo naman ang dahilan kung bakit ako ganito sa'yo, di ba? 5 taon. 5 taon akong naghintay. Baka pwedeng maghintay ka pa ng konting panahon pa. Ginagawa naman na ng paraan. Ilang taon pa ba akong maghihintay? Sabihin mo na kasi kating-kati na ako. Tumigil ka na kasi sa gawain mo. Kaya ka napapahamak ay dahil kung saan-saan ka pumupunta. Paano kung matuntun ka rito? Maaapektuhan din ako. Intindihin mo naman. Manahimik ka na kasi. Tigilan mo na ito, anak. Baka ikamatay mo lang. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Anak naman, nakapaghiganti ka na. Baka pwedeng tumigil ka na. Tuloy pa rin ang plano na eh. Walang magbabago. Nanay? Anak siya ni Tia Marlene? Siya siguro ang tinutukoy ni Tia na naglaya simula nang mamatay ang tatay niya. Ibig bang sabihin, alam ito ni Tia simula pa noong una? Hindi natin masasabi yan. Pero delikado na tayo rito. Sa tingin ko, kailangan na nating umalis. Baka matulugan tayo. May nagmamatsyag sa atin, ay. Wala namang tao. Wala akong maramdaman. May ibang nilalang dito. Tamang-tama. Gutom ako.
Mukhang may makakain ako ngayon. Naaamoy ko sila. Patay, mukhang natulugan niya na tayo. Nagsaswang na siya. Umalis na tayo, Bea. Nag-iisip pa ako ng paraan. Magtago lang muna tayo. Nasaan ka? Naaamoy kita. Napakabango mo naman. Pagpipira-pirasuhin ko ang katawan mo. Gagawin kitang kahit anong klase ng karning gusto ko. Masaya yun. Anak, wala ngang ibang nandito. Shh! Baka marinig ka nila. Baka tumakbo ang pagkain ko. Itiko mo muna ang bibig mo. Akala ni na Paul at Bea ay mahuhuli na sila. Mabuti na lamang at may malaking daga na dumaan, kaya yun ang hinabol ng aswanga. Nakatsyempo ang magkapatid para makalabas ng hindi napapansin na mag-ina. Bumalik sila sa kanilang silid at nagpanggap na natutulog. Maya-maya ay biglang bumukas ang pinto ng kanilang kwarto at sinilip sila. Kinabukasan, nagising sila dahil sa lakas ng pag-aaway ng mag-ina. Ayoko ang kainin yan eh. Tapon mo na yan. Kailangan mong gumaling. Kainin mo na yan ang makainom ka na ng gamot. Hindi ko nga yan gusto. Kung gusto mo, ikaw ang kumain. Sige na naman, para... Oh, gising na pala kayo, Paul. Bea. Opo. Alam kong nagtataka kayo. Siya nga pala ang anak ko, si Maris. Hindi ko na kayo naipakilala kaagad dahil gabing-gabi na siyang nakauwi galing sa trabaho niya. Ha? Trabaho? Tama. Nagtrabaho ako. Maris, sina Paul at Bea. Mga inampon ko rito, yung anak ng kaibigan kong albularyo. Kilala ko po sila. Kilalang kilala. Pigilan yung galit mo. Huwag mong ipalata, Bea. Bakit po ngayon lang namin siya nakita? Ano kasi, simula nang mamatay ang tatay ko, umalis na ako sa lugar na to. Alam mo ba kung sinong tangang albularyong pumatay sa kanya? Magpahinga ka na muna, Maris. Mukhang pagod ka lang. Bakit ang dami niya pong sugat at pasa? Ano po bang trabaho niyo at bakit parang sugatan kayo? Hindi naman po kayo aswang? Ano bang sinasabi mo, Bea? Hindi aswang ang anak ko. Nagtatrabaho siya bilang factory worker. Ang kaso ay nadisgrasya siya kaya umuwi muna siya rito para magpahinga ng ilang araw. May sakit din kasi siya. Ano naman po ang trabaho niya sa factory? Sa pagawaan po ba siya ng longganisa? Yung mga nakakatakam na karne? Bea, ang ibig po niyang sabihin, saan po ang factory at ano po ang trabaho niya ron? Yun po ang gusto niyang sabihin. Tama ka. Sa pagawaan ako ng longganisa nagtatrabaho. Paano mo nahulaan yun? Ang trabaho ko ron ay tagagiling ng mga namumula-mulang karne. Karne pa po ba ng hayop ang pinag-uusapan niyo? Mukhang ibang karne na yan Nakakatawa. Alis po muna kami ni Bea at Marlene. Ang dami namin lalaban ng mga damit eh. Baka may mga damit ako dyan, ha? Huwag niyong isali ang damit ko. Damit niyo lang ang labhan niyo. Opo. Sige na, Bea. Buhati mo ng timba. Ikaw magbuhat ang damit mo, ha? Hindi nakataka sa paningin ni Paul ang palitan ng masasamang tingin ni na Maris at Bea. Kaya naman hinilan niya na ang kapatid para pumunta sa ilog. Pagdating doon ay hindi naman sila naglaba. Dahilan lamang yun ni Paul para matanggal ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Dinala ni Bea ang kanyang dalawang yantok at nagsanay habang pinapanood ni Paul. Doon ibinuhos ni Bea ang galit. Aba, ang galing mo na mag-arnis Para kang tanod na nagpapatrol tapos may nakitang tambay kaya hinahampas-hampas. Tigilan mo nga ako. Nag-iensayo ako. Kawawa naman yung puno ng saging sa'yo. Ako na nang kalabanin mo. Hindi ka naman marunong nito. Hindi ba tinuruan mo ko? Tara, mag-practice tayo. Akin ang isang yantok. Paano ako mag-aarnis ng isang yantok lang? Problema mo na yun. Ay, sige na nga. Sige, sumugod ka. Wala kang binatbat sa akin. Dami mong sat-sat Champion ako sa paaralan natin. Ano? Tinamaan ka sa braso, no? Ang sakit nun Medyo tumalsik ako. Ang lakas ng hampas niya. Sumugod ka. Huwag mo akong hamunin. Hindi kita uurungan. Oops! Bagal mo naman.
Sumugod si Bea palapit sa kapatid, pero nakatras kaagad si Paul. Bawat hampas ni Bea ng kanyang yantok ay nadedepensahan kaagad ni Paul gamit ang yantok niya. Dahil hindi makapunto si Bea, ay ginamitan din niya ito ng kamao. Bawat hampas ng yantok ay may kasunod na pagsuntok, pero naiiwasan pa rin ito ng kapatid. Sa bilis ni Paul ay hindi na malaya ni Bea na yumuko ang kapatid at inihampas ang yantok sa kanyang binti. Natumba si Bea dahil doon. Wala ka pa sa kalingkingan ko. Mag-practice ka pa. Kainis, bakit ako natalo sa kanya? Bunso, may training ka sa school. Pero alam mo kung anong kulang sa kagaya mong puro karunungan lang ang pinapairal? Diskarte. Diskarte na hindi mo matututunan dahil lang sa pag-aaral. Matututunan mo yan dahil sa experience. Tumayo ka na. Abutin mo yung kamay ko. Hindi ko kailangan ng kamay mo. Kaya kong tumayo ng mag-isa. Umalis ka dyan. Naku, hindi ka marunong tumanggap ng pagkatalo. Siguro tinatanong mo sa isip mo ngayon kung paano ako natalo ay mas may practice ako kaysa sa kapatid ko. Ka nang mahiya. Tayong dalawa lang naman nandito eh. Tigilan mo ako. Wala ka kasi sa focus. Alam mo, natuto lang ako kasi nakikipagbasag ulo ko kaya ganyan. Pero i-practice mo rin yan. Tapos sabayan mo ng mga sipang mong ginagamit kapag naglalaro ka ng sepak takraw. Bakit mas magaling ka? Ako lang naman ang nagturo sa'yo. Sabi ko na eh, yan ang nasa isip mo eh. Aminin mo na lang na mas magaling ako. Oo na, manahimik ka na lang. Umupo ka nga muna, mag-usap tayo. Anong pag-uusapan natin? Gusto mo bang makarinig ng joke? Anong tawag sa malungkot na pare? Tigilan mo ako. Hahampasin na kita, kuya. Di, The Priest. Nakakatawa, di ba? Uy, sandali lang mag-usap muna tayo. Seryoso na to. Ano ba yun? Napansin ko mga tingin mo dun sa anak ni Tia Marlene. Bawasan mo yung mga ganong tingin. Hindi yun makakatulong. Paano ka nakakatiis no ang taong pumatay sa lola mo ay nakatira sa iisang bubong kasama natin? Sige nga. Kasi magaling ako magpigil. Bagay na wala ka. Huwag kang magpapahalatang may alam ka. Dahil baka tumakas lang siya. Narinig mo naman yung sinabi ni Tia. Ilang araw na mananatiling babaeng yun. Ito na ang pagkakataon natin para gumanti. Hindi natin kailangang gumamit ang dahas. Anong ibig mong sabihin? Hindi tayo mahihirapang patayin siya. Ang gagawin lang natin, lasunin siya. Napagdesisyonan nilang lasunin si Maris sa pamamagitan ng paggawa ng sariling lason. Natutunan nila ito sa libro ng kanilang lola noon. Kada may ipapakain si Tia Marlene ay palihim silang naglalagay ng lason. Ilang beses nilang ginagawa yun, pero walang nangyayari sa babae. Sinubukan nilang ipakain sa daga ang pagkain na may lason at namatay naman ito. Naisip nila na baka may sumasabotahe sa mga plano nila. Anong ginagawa mo? Nilalagyan ko ng laso ng pagkain. Iiwan ko lang siya sa lamesa. Para? Naisip kong may sumasabotahe sa mga plano natin. Gusto kong malaman kung sino yun. Magtago ka, kuya. Malalaman natin kung sino ang nasa likod ng mga palpak nating plano. Magtago ka. Sige nga, tignan natin kung sino yan. Ilang minuto na tayo naghihintay. Wala naman lumalabas eh. Maghintay ka lang. Maghintay ng ano? Namumuti na yung mga mata ko. Grabe, hindi ko na... Sandali, pumalik ka rito. Tingnan mo, may tumating. Ha? May nagpapalit nga ng mga pagkain. Hindi tao ang sumasabotahe sa atin, kundi isang kakaibang nilalang. Sobrang nagliliwanag siya. Nakakasilaw ang liwanag na dala niya. Anong klaseng nilalang yan? Ang tanong ay hindi, kundi anong klaseng nilalang siya at bakit niya tayo pinakikialaman? Hoy! Ano ka? Sino ka? Ano bang tamang tanong? Basta! Hoy! Saan ka pupunta? Tumakas na siya. Habulin natin. Habulan pala. Kayang-kaya ko yan. Bilisan mo. Mabilis siyang kumilos. Lumabas siya ng bahay. Saan siya nagpunta? Nandun siya. Papunta sa masukal na daang yun. Sandali. Papunta na yan doon sa lugar na matataas ang talahib. Delikado dyan. Wala tayong dalang flashlight. Kuya, nagliliwanag na naman siya. Kaya natin siyang sundan. Halika na. Oo nga no.
Ang ganda ng mahika niya. Ngayon ako nakakita ng ganyang nilalang. Bilisan mo, kuya! Lumalayo na siya! Hoy! Kung ano ka mang nilalang, tumigil ka nga sa pagtakbo! Tumigil lang siya saglit pero tumakbo uli. Tuso rin itong nilalang na ito, ah. Mahahabol din natin yan. Bea? Ba't kuminto? Parang nakita ko na siya dati. Seryoso ka? Habulin pa rin natin siya. Parang nakita ko na siya dati pa. Malaki siyang bulto ng nilalang pero nagliliwanag siya. Hindi kaya diwata siya? Natatandaan ko na! Nico! Nico ang pangalan niya! Hoy, Nico! Huminto siya. Ano to? Telenovela? Dahan-daan pa siyang lumingon? Nico! Ikaw nga! Wow! May reunion din sila! Bea? Halika, lumapit ka rito! Bea? Ay, hala. Pasensya na kayo ha. Baka nakaka-istorbo ko sa mga moments ninyong dalawa. Pero, paano kayo nagkakilala at sino ka ba? Lumapit ka rito, Nico! Bea, aray! Bakit mo naman piningot, Bea? Loko ka talaga. Akala mo hindi kita makikilala ngayong malaki na ako? Ikaw si Nico, yung kalaro kong maligno. Maligno siya, Bea? Oo, siya ang kaibigan ni Lola na maligno. Bakit mo sinasabotahe ang plano namin? Pasensya na. Utos lang sa akin yun ng inyong Lola Lina. Kaya ko yung nagawa. Utos ng lola namin? Paano mo naman nalaman? At paano niya sinabi sa'yo? Patay na si Lola eh. Aray! Pakiusap, Paula. Huwag mong ilapit sa akin ang asin. Bakit ka may dalang asin? Eh kasi aswang ang kalaban natin eh. Dapat meron tayong pananggalang. Hindi na mahalaga kung paano ko siya nakausap. Basta ayaw niyang matuloy ang plano niyong masama. Balak ninyong patayin ang aswang na yon. Ayaw ni Lina na maging kriminal kayo. Ginawa niya akong tagabantay ninyo. Si Lola Lina, kahit patay na siya, binabantayan pa rin niya kami. Nasaan na kaya siya ngayon? Huwag kayong mag-alala kay Lina. Maayos ang kalagayan niya. Nandun siya sa aming mundo at masaya siya ron. Di kami naniniwala. Paano kami maniniwala sa kagaya mo? Maniniwala lang kami kung nakausap na namin siya. Bigyan mo muna kami ng patunay na totoong si Lola Lina ang tinutukoy mo. Pangako, kapag may pagkakataon ay dadalhin ko kay Ron at bibigyan ko kayo ng pagkakataon na mabisita ang lola ninyo. Pero paano nandun siya sa mundo niyo, Nico? Nakita ko kung paano sinunog ng buhay ng aswang ang katawan niya. Katawan lang ang sinunog, pero wala ron ang espiritu ni Lina. Ano? Totoo ba yan? Totoo nga. Bakit ba ayaw niyong maniwala? Kaya tigilan niyo na ang paghihigante dahil walang mabuting idudulot yan. Hindi ko rin pababayaan ang lola ninyo sa lugar namin. Pero papaalalahanan ko lang kayo. Bago pa makatulog ang mag-ina, huwag na kayong gumanti pa. Hindi. Itutuloy pa rin namin ang plano. Bea, hindi mo kailangang maghiganti. Huwag ka nang mangingialam sa plano namin. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kung mawawala ka rin. Huwag naman. Grabe ka naman sa akin. Kailangan ako ng lola mo sa aming mundo. Maniwala ka na pag-utusan lamang ako. Paul, kausapin mong kapatid mo. Kung yan ang gusto ni Bea, hindi ako tumututol. Isa pa, hindi mawawala sa amin si Lola kung hindi dahil sa kanya. Magkakaroon lamang ng gulo. Hindi na dapat pang lumala ito. Pasensya ka na, Nico. Pero wala akong magagawa sa desisyon niya. Alam mo kung gaano siya kadeterminado kapag may gusto siyang gawin. Gusto mo bang makarinig ng joke? Eto na naman tayo. Ano yung joke? Biro ba? Saan kumakain ng mga guro? Saan? Sa turo-turo. Ay nako, wala talaga sa hulog ang biro mo. Bahala na kayo. Basta binalaan ko na kayo. Hindi ka malang natawa, Nico. Ang ganda kaya ng joke ko. Hoy, saan ka pupunta? Baliw ka na. Uwi na ako sa amin. Aba, sira ulo. Baliw na raw ako. Sa tingin ko nga rin. Nakita mo ba yun? May biglang lumitaw na lagusan sa kung saan. Tapos pumasok na siya ron. At naglaho rin agad. Ang weird talaga ng mundo na ginagalawan natin. May mga bagay tayong hindi maipaliwanag. Pero, Bea, Ano? paano malalaman kung ang tao sa loob ng banyo ay babae o lalaki? Ha? Eh di hintayin mong lumabas. Aray, ang lakas naman ng batok mo. Hindi napigilan ng paghihiganti ng magkapatid.
sa kabila ng babala ng malignong si Nico. Sinubukan ulit nilang lasunin si Maris. Ngunit napansin na ito ng babae dahil hindi nito binawasan ang pagkain. Sunod namang ginawa ng magkapatid ay sinubukan nilang gumamit ng baranga. Tiyempo na umalis si Marlene, kaya silang tatlo lamang naiwan sa bahay. Nagkulong sa basement ang magkapatid at doon isinagawa ang pambabarang. Sigurado ka ba sa gagawin natin, Bea? Alam mo na ba kung paano mangbarang? Kakayanin ko to. Kailangan ko lang ng matinding konsentrasyon. Pwede bang kunin mo ang libro ni Tia Marlene? Sigurado ka na ba? Masama ang kutob ko rito eh. Huwag na lang muna kaya natin ituloy itong plano. Tuwag ka ba? Hindi sa ganun. Pero alam mong makapangyarihan ng barang. Paano kung imbis na sa kalaban natin mapunta yung sumpa, sa atin ito umipekto? Alam mo rin na kayang ibalik ni Tia Marlene ang sakit sa may gawa. Kaya delikadong plano mo. Bahala na. Gagawin ko na to. Naiinis na ako sa itsura ng babaeng yun. Hindi ko na siya kayang makita pa. Hindi ko alam kung paano ka papipigilan. Determinado ka na talagang patayin siya. At gagawin ko ang lahat. Mawala lang siya. Kapag nakikita ko siya, naaalala ko ang pagtawa niya habang nasusunog si Lola. Hindi ako masaya kapag hindi siya namatay sa harapan ko. Kaya ba babarangin mo na lang ako? Ha? Maris? O bakit tumayo ka? Ituloy mo ang pambabarang mo. Bata ka pa pero marami ka nang nalalaman. Lumayo ka sa kapatid ko! Kuya Paul! Walang iya ka! Bakit mo siya inihagis? Grabe. Tumalsik ako ron Hindi ko akalain na mabilis pala siyang kumilos. Ano, Bea? Alam mo, hindi ka matutulungan ng pambabarang. Ang mabuti pa, talunin mo na lang ako. Mano-mano. Bea, mag-ingat ka! Mabilis siya kumilos! Eh di itapon niya yung libro ng barang. Wala naman palang kwenta. Halika! Maglaban na tayo! 2 laban sa isa ang naging labanan. Unang sumugod si Bea. Dahil hindi niya dala ang kanyang arnis, ay wala siyang pagpipilian kundi gumamit ng pisikal na lakas. Sinuntok niya ang babae, ngunit nakailag si Maris. Sa pangalawang suntok niya ay muli itong nakailag at mabilis ang sinuntok sa sikmura. Parang tumigil ang buo niyang sistema dahil doon nayanig ang kanyang katawan. Napatras siya at hindi nakagalaw. Mabilis na lumapit sa kanya si Maris. Bago pa ito nakasuntok ay malakas na sinipa ni Paul ang babae. Tumalsik ito at tumama sa kabinet. Ayos ka lang, Bea? Ayos lang ako, kuya. Napakalakas nga niya. Sa likod mo, kuya! Aray! Nakakarami ka na ng kalmot, Ang lalakas ang suntok niya. May kasama pang kalmot. Hindi ko siya kayang labanan ng matagal. Aatras na lang muna ako ng aatras. Ano, Paul? Pagod ka na? Maglaban pa tayo! Puro ka dada! Itong asin! Kainin mo! Buisit ka! Kailangan kong tumulong. Hindi sumasapat ang mga suntok at sipa ni kuya sa kanya. Anong pwede kong gawin? Ha? Makakalimutan niya si kuya! Tama, itong bungo ng tiyanak. Pwede ko itong sipain papunta sa kanya. Hoy, Maris! Saluhin mo! Uy! Ang lakas nun Tinamaan siya sa ulo. Ang galing mo, Bea! Buisit kayong dalawa. Buisit kayo sa buhay ko. Pati ang lola niyo, buisit! Kuya, lumayo ka! Dito ka sa tabi ko! Nandyan na! Akala niyo bubuhayin ko pa kayong dalawa? Hindi! Papatayin ko kayo gaya ng pagpatay ko sa lola niyo! Kuya, nagwawala na siya. Sinisira niya na lahat ng gamit dito. Pabayaan mo siya, Bea. Basta alerto ka. Hindi natin siya kaya ng isa-isang atake lang. Kailangan sabay tayo. Ganito, akong susugod. Malakas ka kapag ginagamit mo yung pagsipa mo. Gamitin mo yun sa kanya. Sipa-sipain mo siya. Paano kung ikaw ang matamaan ko? Walang problema. Kaya kong umilag. Ganito, sasabuyan ko siya ng asin. Tapos ay sabay tayong susugod. Ayos ba? Sige na. Pagbilang ko ng 3. 1, 2, 3. Anong kaguluhan to? Tia! Huwag kang makialam, Nay. Tatapusin ko ng buhay ng dalawang to. Hindi, wag! Mga bata lang sila. Huwag mong gagawin yan, anak. Ano bang nangyari?
Bakit hindi ko gagawin? Binabalak nila akong barangin. Ano? Totoo ba yun, Bea, Paul? Hindi ko po itatanggi. Bakit? Bakit mo gustong patayin ang anak ko? Bakit nga po ba hindi? Siya ang pumatay sa lola ko. Tama po, Tia. Ang anak po niyo ang pumatay sa lola namin. Alam niyo po bang lahat ng to? Magpapaliwanag ako. Anong paliwanag pa ba ang gusto mong gawin sa kanila? Oo, ako ang pumatay sa lola niyo at alam yun ng nanay ko. Mga tanga ba kayo para hindi yun maisip? May hinala na kami. Pero dahil naging mabait sa amin si Tia Marlene, alam naming may dahilan siya. Gusto niyong malaman kung bakit? Bakit niya kayo kinupkop? Ang dahilan tumigil ka na, anak. Maris na kaganti ka na sa lola nila. Hindi pa ba sapat yun? Hindi! Kahit kailan hindi yun magiging sapat. Mababalik ba nun ang tatay ko? Hindi naman. Mababalik mo rin ba ang lola namin? Hindi rin naman. Pasensya na kayo kung inilihim ko ang totoo. Ang totoo niyan ay sinunog ang katawan ng lola niyo dahil para pagbayarin siya sa kasalanang ginawa niya. Kasalanan? Ano naman ang kasalanang nagawa ng lola namin? Para po patayin ng siraulo niyong anak. Ang totoo niyan ay may ginamot ang lola niyo na nabarang at pumalpak. Hindi ko alam kung alam niyong may gabay si Lina na isang maligno. Hindi mahusay na manggagamot si Lina at kaya lang siya'y nakapagpapagaling ay dahil sa maligno. Ang maligno ang totoong nagpapagaling sa mga tao at hindi siya. Noong bago pa lang siya ay puro kapalpakan ang ginagawa niya. Ang tinutukoy niyo po ba'y si Nico? Kung sino man siya ay hindi namin alam. Gumagaling ang mga pasyente niya pero alam naming hindi si Lina ang gumagawa. Kung di ang malignong bantay niya. Dumating ang araw na may nagpagamot sa kanya na pinarang. Pero nang oras na yun ay wala nang maligno sa tabi niya. Kaya sa ibang mambabarang bumalik ang sakit o barang. Nalihis ang pagganti at napunta ito sa asawa ko. Dahil doon, namatay siya. Hindi namin kaagad na agapan ang barang na yon. Kita niyo na kung anong katangahan ang ginawa ng lola niyo? Tapos magtatanong kayo sa akin kung bakit ako galit? Ha? Mambabarang siya pero ikaw aswang? Anong klase mga nilalang ba kayo? Maniwala kayo, wala kaming masamang intensyon. Ang dahilan kung bakit ko kayo kinupkop ay dahil nakonsensya ako sa ginawa ng anak ko. Saka para na rin gawin kayong mambabarang at hindi albularyo. Para hindi na rin maulit pa ang pangyayaring iyon. Bakit pati kami ay dinamay niyo? Wala kaming alam sa kasalanan ng lola namin. Aaminin ko, nabulag ako sa paghihigante. Nung unay gusto ko kayong gawing mambabarang bilang ganti sa pagkamatay ng asawa ko. Pero nagbago ang isip ko dahil wala naman kayong kasalanan sa ginawa ng lola ninyo. Kaya wala kayong karapatang questionin kung bakit ako ganito. Lola niyong pumatay sa tatay ko. Tapos ngayon papatayin niyo rin ako? Pasensya na ho. Hindi po namin alam na yun ang dahilan kung bakit yung pinatay si lola. Hindi ko to sinabi dahil alam kong mabibigla kayo. At baka hindi kayo maniwala. Pero yun ang totoo. Lola niyo ang nagkaroon ng atraso sa aming pamilya kaya namatay siya. Pasensya na rin kung sa ganitong sitwasyon niyo pa nalaman ang lahat. Pasensya na rin po. Hindi ko po alam ang sasabihin. Nabigla rin po talaga kami. Ang nasa isip lang namin, gumanti sa anak nyo. Dahil yun ang nakatatak sa amin. Anak, tama na. Huwag na natin tong palakihin. Hindi nila alam ang totoong nangyari. Huminahon ka na. Bea, humingi ka ng tawad. Lola natin ang may kasalanan. Hihingi ako ng tawad dahil nangyari po ito, Tia Marlene. Pero hindi ako hihingi ng tawad dahil pinagtangkaan ko ang buhay niya. Bea, naloko na tong kapatid ko. Naka-robot mode na naman. Naiintindihan namin. Hindi namin kayo pipilitin. Pero humihingi rin ako ng tawad kung bakit nangyari ito. Naging mabait po kayo sa amin, Tia Marlene. At nagpapasalamat po kami. Pero sa sariling anak, hindi naging mabait. Pasensya na anak. Kaya nga bumabawi na ako sa'yo ngayon. Magsimula tayong muli. Maghahanap na rin po kami ng bahay. Hihiwalay na po kami. O hindi kaya babalik kami sa bahay ni Lola. Oo nga po. Ha? Lilipat tayo? Bakit naman? Okay naman kayo sa bahay na ito ha? Hindi ko po kayang makasama ang anak niyo sa iisang bahay. Babalik na lang po kami sa dating bahay ni Lola. Hindi ko rin kayang makasama ka kaya bukas na bukas din. Aalis na ako rito. Huwag naman anak. Huwag mo naman akong iwan ulit. Hindi na. Kami na ang aalis. Sandali. Gabi na. Mahirap nang umuwi pa kayo sa inyo.
Kung gusto nyo ay ipagpabukas nyo na lang para makapag-ayos din kayo ng mga gamit. Sandali lang po Kausapin ko lang si Bea. Nababaliw ko na ba, Bea? Ba't tayo babalik sa bahay ni Lola? Hindi ba ayaw mong makita ang bahay na yun? Mas okay na doon na tayo tumira. Paano tayo niyan? Wala pa tayong matinong mapagkakakitaan. Tsaka, nakakaya kay Tia Marlene. Nahihiya ka? Pagkatapos ng nangyari, may mukha ka pa bang maihaharap? Kaya mo bang makasamang babaeng dahilan ng pagkamatay ni Lola? Tapos, pinagtangkaan mo rin ang buhay? Kung ayaw mo, ako na lang. Maiwan ka rito. Uy, teka! Ako naman ang lagot kay Lola niyan. Alam mo, hindi kita pwedeng iwan Tinuruan niya tayong maggamot. Sapat na yun para kumita tayo gaya ng kinikita niya. Pumayag ang magkapatid sa pakiusap ni Marlene na magpalipas ng isang gabi pa. Kinabukasan ay nag-impake na sila ng mga gamit. Inabot sila ng gabi sa pag-aayos. Nang gabing yun lumiwanag ang kanilang silid. Sa sobrang liwanag nito, kahit nakapikit ay nasisilaw pa rin sila. Lumamig din ng matindi ang klima na parang binalot ng yelo. Pagkadilat nila, para silang nasa ibang dimensyon na. Ang dingding ng silid ay binalot ng mga halamang gumagapang. Kuya, nasan tayo? Hindi ko rin alam, Bea. Kanina lang nasa kwarto tayo. Baka panaginip lang to. Kung panaginip lang to, bakit magkasama tayo sa iisang panaginip? Hanggang dito ba naman sinusundan mo ko? Uy, sino ka parang laging sundan? Ginto ka ba? Sobrang liwanag. Hindi ko maaninag kung sino ang nakatayo sa gitna. Napakalamig naman dito. Nasa ibang bansa na ba tayo? Pero napakaganda ng paligid. Para akong nasa isang paraiso. Yung mga halaman sa paligid, namumulaklak pa Ang bango ng mga bulaklak. Maligayang pagdating, Paul. Bea. Nico? Ako nga. Anong lugar to? Ito ang lugar namin. Ako ang gumising sa inyo para magbigay ng babala. Babala na naman? Para saan? Kailangan ninyong umalis sa puder ng mag-ina. Huwag niyo nang patagalin pa. Bakit? Dahil hindi totoong magbabago sila. Pinaniwala lang nila kayong ayos na sa kanilang lahat. Pero ang totoo, gumagawa sila ng kakaibang ritual para ialay kayo sa Diablo. Diablo? Oo, tamang narinig mo. Kapalit ng kapangyarihang walang kapantay. Iaalay niya kayo sa Diablo. Hinihintay lang nila na tanggapin niyo ang alok na maging mambabarang. Sandali. Bakit kailangan pa nilang hintayin na tanggapin namin yun? Sapagkat kapag tinanggap niyo ang pagyakap sa itim na mahika, mas lalaki ang kapalit na lakas na matatanggap nila. Isipin niyo na lamang, kung pila kang ipapalit ay saktong halaga lamang ang makukuha nila. Ngunit kung ginto ang ipapalit, mataas na halaga rin ang makukuha nila. Kaya ganun. Seryoso ka ba? Seryoso. Kung ganun, hindi talaga siya naawa nung namatay si Lola. Kinupkup niya kami dahil gusto niyang mapahinog kami upang ipagpalit. Tama ka, Bea. Napakasama pala talaga ng mag-ina na yun Nawala respeto kay Tia. Paano naman kami makakasigurong totoo ang sinasabi mo? Nasa inyo na yan kung maniniwala kayo. Ako ay nagpapaalala lamang. Pero sana maniwala kayo. Kasi patay ako kay Lina kung hindi. Sa ngayon ay hindi nyo ramdam. Pero nang turuan kayo ng pambabarang ni Marlene, ay naorasyonan na kayo bilang paghahanda sa alay. Ano? Paano namin matatanggal ang sumpa? Makinig kayo sa sasabihin ko. Para matapos ito at mawala ang orasyon, kailangan nyo silang labanan. Paano namin magagawa yun? Si Maris pa lamang masyado nang malakas para sa amin. Kailangan nyong kunin ang mga gamit ni Lina sa dati nyong bahay. Sa ilalim ng higaan niya ay may baul. Naroon ang mahiwagang latigo na ibinigay ko noon sa lola nyo. Gawa yun sa baging na ang latigo ay may mutya ng anahaw. Teka, kailangan namin pumunta sa dating bahay? Hindi ba pwedeng gawan mo lang ng paraan para makarating kami kagad dun? Pasensya ka na, pero wala akong ganung kakayahan. Sarili ko lamang ang kaya kong dalhin kahit saan. Ano ba namang maligno to? Walang kapangyarihan. Ang kapangyarihan ko ay pwede kitang gawing palaka. Ay hindi, sabi ko ang galing-galing mo, Nico Kaya naman namin maglakad Kalahating oras lang siguro yun.
Dapat kasi pumayag ka nang umuwi tayo eh. Aba, malay ko ba? Tsaka pagod ang katawan ko. Kakalaban sa baliw na Maris na yun. Anong magagawa ng latigo na yon, Nico? Sa tuwing ihahampas ito, ay maglalabasan ng mga tinik ng anahaw at babaon sa katawan ng nilalang nahahagupitin. May laso ng tinik na ikamamatay nila. Lahat ng tatamaan ng latigo ay mahihiwa, kahit matigas na bato. Kailangan din yung mawasak ang dambana at tribulto ng Diablo na sinasamba nila mag-ina. Saan naman namin makikita ang dambana at tribulto na sinasabi mo? Nakatago yun sa ilalim ng kanilang bahay, kung saan doon sila nagsasagawa ng ritual at pagsamba sa mga nilalang ng kampo ng kadiliman. Yun ba ang silid sa basement? Hindi pa yon. Ang nakita niyo'y bungad pa lamang sa lugar na yon. Kapag hinawakan yung malaking bato na nasa gitna, ay magbubukas yon sa panibagong lagusan. Doon ang kanilang sambahan. Maraming salamat, Nico ah. Gusto mo ba ng joke? Hindi. Isa pa nga pala. Kailangan yung mapigilan si Marlene na magritual. Sa oras na bumalik kayo, hudyat yon para simulan niya na ang binabalak. Dahil hindi pwedeng malayong iaalay sa dasalan nila. Mag-iingat kayo. Hala, bigla na lang umalis. Agad-agad naglaho. Di man lang nagbabay. Magjo-joke pa lang sana ako eh. Pagkatapos maglaho ng maligno ay bumalik sila sa silid at isa-isa ring nawala ang kababalaghan doon. Sinunod nila ang payo ng maligno. Palihim silang umalis ng bahay upang makuha ang latigo. Dinala ni Bea ang kanyang 2 yantok, samantalang hindi kinalimutan ni Paul ang itinagong garpo ng asin. Ilang minuto rin silang nagdakad bago nakarating sa bahay. Ngunit hindi nila inaasahan na may naghihintay pala sa kanila. Nandito na tayo sa bahay ni Lola. Huwag na tayong mag-aksaya ng oras. Halika na. Nakalak. Sirain mo na lang. Ano ko, superhero? Hindi ko kayang sirain niya ng kamay ko lang, no? Hindi natin naisip na magdala ng pansira ng lock. Umalis ka nga. Itong yantok, subukan natin. May mga bato rin sa paligid na pwede nating magamit. Ah, tama. Kapag malakas ka, baka pwede masira ang padlock. Tumabi ka. Ako lang gagawa. Nakaling yantok. Iya! Bilisan mo! Parang may nakamasid na naman sa atin. Sinusundan na naman ba tayo? Ah, ayan. Bukas na. Hanapin natin kagad ang latigo. Dumiretso na tayo sa kwarto niya. Hanapin kagad natin yung baul. Nakita ko na ang baul. Tignan mo, ang dami mga pangontra dito. Ito yung mga nakita ko sa libro ng mga pangontra. May asin, walis tingting, makabuhay, at kung ano-ano pa. Kumuha ka ng mga kaya mong dalhin. Teka lang, Bea. Ikaw ang hawak ng latigo? Miyanto ka na eh. Anong magagawa ng yantok ko kung malakas sila? O di sige, ikaw na lang sa latigo. Ako na lang sa ibang pangontra. Kukunin ko itong makabuhay. Ang haba nito. Mabuti na lang, may dala akong bag. Dito ko ilalagay ang ibang pangontra na kaya kong dalhin. May walis tingting. Ayokong dalhin yon. Ha? Ano yun? Parang may bumagsak na mabigat. May kumalabog sa bubong. Mukhang nasa baba na siya. May nagbubukas na ng bintana. Mukhang galit na galit siya. Maghanda ka, Bea. Nasundan nga tayo. Magsaboy ka ng asin, bilisan mo. Sandali lang. Ito na. Akala nyo hindi ko malalaman ang plano nyo? Ngayon ko na kayo papatayin! Akala mo mapapatay mo kami ng ganun-ganun lang, ha? Sige, lumapit ka para malaman natin. Tingnan natin kung epektibo ang lahat ng mga nandito. Ihahagis ko lahat sa kanya. Sa pool! Ang galing mo! Lumabas kayo rito! Tingnan natin ang tapang nyo! Nakipaglaban sila kay Maris. Tinuklap ni Maris ang bintana ng bahay. Sinabuyan siya ni Bea ng asina habang sumugod naman si Paul palapit. Hinampas niya ang latigo kay Maris ngunit nakailag ito. Paulit-ulit niyang hinampas ngunit hindi pa rin niya tinamaan. Bumuelo si Bea at sumugod sa aswang. Tinalo niya ito sa bintana saka pinaghahampas ng yantok. Humawak sa balikat niya ang kapatid at tumalon sa kanyang ibabaw. Walang habas niyang pinagpapalo ang dumadaing na si Maris.
Ginamit ni Maris ang kanyang pakpak at lumipad siya papalayo. Ginamit nito ang pagkakataon para makatakas. Sinundan naman nila ito pabalik ng bahay. Paul, Bea, ano bang problema? Baka pwede nating pag-usapan. Anong pag-uusapan natin? Ang paglinlang niyo sa amin? Hindi ko kayo nililinlang. Totoo naman ang intensyon ko. Intensyong ano? Ang ipagkanulo kami sa diablong sinasamba nyo? Hindi na kami tanga na magbubulag-bulagan pa. Tigilan na natin ito. Tinuring ko na kayong mga anak. Ayokong dumaan pa tayo sa dahas. Hindi na po kailangan, tiya. Hindi na po kami magpapaloko sa inyo. Ay, o sige. Wala naman na akong magagawa. Totoo naman kasi. Sayang. Maganda pa naman sana ang kapangyarihan na makukuha namin kapag inialay namin kayo. Ilang taon ko kayong inalagaan para lang sa espesyal na gabi. Pero marami talagang pwedeng mangyari na hindi inaasahan. Salamat, Nay, sa pagpapagaling sa akin. Mas lumakas ako kumpara dati. Sisiguraduhin kong may iaalay pa rin natin sila. Yan ang anak ko. Masama ang kutob ko rito. Mukhang totoong sinabi niya. Mas malakas nga ang aura niya ngayon. Umaalingasaw si Maris. Hindi ko alam kung bakit. Parang nararamdaman ko rin ang maitim na aura sa paligid niya. Kumapit ka, Bea. Pumapagaspasan na naman siya. Sobrang lakas ng hangin. Hindi ako makakita. Napupuwing ako dahil sa mga buhangin. Bea! Naloko na. Hindi ako makakita ng maayos. Nasaan na si Bea? Umalis ka sa ibabaw ka! Masira ang yunto ko. Malakas na nga talaga siya. Hindi ako makagalaw. Nakadagan siya sa akin. Wala ka ng lakas? Yan lang ang kaya mo? Wala ka palang binatbat eh. Anong gusto mong una kong baliin sa katawan mo? Ang kaliwa mong kamay o ang kanan? Pwede namang sabay. Ulo mong bubukulan ko! Buisit! Hindi ko napuruan ang ulo niya. Tumama lang ang latigo sa likuran niya. Kumain ka na, asin! Ayan! Lunukin mo! Ginagalit to talaga akong magkapatid. Humanda kayo sa akin! Lumipad na naman siya palayo. Nasaan si Tia Marlene? Papunta siya sa basement. Kailangan natin siyang pigilan at makasimulan na niya ang ritual. Yuko, Bea! Gusto tayong dagitin ang aswang na to. Kailangan natin mapigilan si Tia. Paano natin siya pipigilan? Malapit na siya sa papasok sa basement. Ito yung garpon ko ng asin. Sipain mo papunta sa kanya. Teka, Yuko! Pwisit na Maris to. Naiinis na ako. Bubugawin ko si Maris. Pigilan mo si Tia. Sige, isipin mong langaw lang siya. Saan ka pupuntang babae ka? Una kitang papatayin. Lumayo ka sa kanya. Ako ang harapin mo. Buisit na latigo yun. Bumabaon sa katawan ko. Masakit ba? Dadami pa yan kapag hindi mo nilubayan ang kapatid ko. Nay! Ang sakit! Ang sakit! Anong ginawa mo sa nanay ko? Wala naman. Sinipa ko lang sa kanya ang garapon ng asin. Buisit na babae ka talaga. Papatayin kita. Sinugod ni Maris si Bea. Ngunit sinalubong siya ng paglatigo ni Paul. Nahalata ni Paul na hindi mahawakan ng aswang ang latigo. Muling lumipad ang aswang at pasugod sa binata. Sa bilis ng halimaw ay muntik ng tamaan ng atake si Paul. Napadaing si Paul nang makalmot ang kanyang braso. Sa sobrang lalim ng hiwa nito ay halos mapaiyak siya. Samantalang si Bea ay sinusubukang pigilan si Marlene sa pagpasok sa basement. Subalit bigla na lamang siyang nahilo dahil sumama ang pakiramdam. Doon niya nalaman na tila umiepekto na ang dasal nito. Palapit na sana siya sa ginanga nang may humigit sa kanyang balikat at iniangat siya pataas. Nadagit na siya ni Maris, pero nahawakan naman ni Paul ang paa ni Bea. Bitiwan mo akong aswang ka! Bitiwan mo ang kapatid ko!
Sigurado kang bibitiwan ko? Wag pala, sige. Higpitan mo lang pagkakahawak sa kanya. Wisit ka, kuya! Bitiwan mo na lang ang pako, kuya! Parehas tayong matatangay! Hindi pwede. Papatayin ko kayong dalawa. Sabay ko na lang kayong bibitiwan para magkalasog-lasog kayo. May puno. Puno! Puno, umiwas ka naman! Kailangan kong makakapit sa puno. Tama, may langis ako rito na inorasyon ni Lola. Ipapahid ko sa kamay ko para kapag nahawakan ko ang aswang na to, mabibitawan niya ako. Puno, usog, umilag ka. Ikaw nang umiwas kay Maris. Maris, ayaw umilag ng puno. Ikaw na lang ang umiwas. Matutusok ako ng sanga. Bakit ako iiwas? Gusto ko ngang mamatay ka. Kainis na bitiwan ko siya. Leche! Binitiwan niya tayo. Walang hiyang aswang talaga. Kuya, kumapit ka sa sanga! Huwag mong bibitiwan ang lati ko. Malalaglag ako. Dito lang ako nakakapit. Ligtas ka rito. Nakakapit ako sa puno. Sinempuhan ko talaga na palapit siya bago ko hawakan ang sanga. Ano bang ginawa mo? Nagpahid ako ng inorasyon ng langis sa kainawakan si Maris. Ang galing mo. Ngayon, paano tayo bababa? Hindi ko rin alam. Pasugod na naman siya. Wala talaga siyang kadala-dala. Ako napapagod sa kanya eh. Hihilahin kita papunta rito sa puno bago pa siya makarating. 1, 2, 3! Oh, ay salamat sa Diyos. Ligtas akong nakasampa. Tapusin na natin to. Kapag bumalik ulit siya, tatalon tayo sa likuran niya. Ipupulupot ko na natin sa leeg niya. Malilibre na tayo pababa sa lupa kapag bumagsak siya. Saka natin siya papatayin. Meron akong mas mabisang pangontra pala rito. Mabuti at may dala akong bag na nilagyan ko ng mga pangontra ni Lola. Tama yan. Ay, paparating na siya. Hindi kayo makakatakas. Papatayin ko kayong dalawa. Ipulupot mo pa niyang mas madiin. Ito na nga. Bumagsak na siya. Kumilos na tayo. Tama na. Ayoko na. Ang sakit ng mga palo ng latigo mo. Parang kakaiba ng sinasabi niya. Kinikilabutan ako. Ano yan? Ito? Di holy water. Huwag. Pakiusap. Huwag mo ibubuhos na. Hindi naman kita binuhusan. Winisikan lang kita. Latiguhin mo ng sunod-sunod, kuya. Ito pa. Ayan. Ito pa. Ang hirap mong kalaban. Panay kang lipad. Pagbabayaran niyo to. Pagbabayaran niyo to. Salamat. Wala na siya. Grabe. Nagkapira-piraso ang katawan niya tapos umuusok pa. Ang galing talaga ng latigo na to. May isa pa tayong kailangang kalabanin. Sa basement na yun. Napapagod na ako. Gusto ko na magpahinga. Puntahan na natin. Tapusin na natin to. Para tuloy-tuloy ang pahinga. Naglalakad na sila papunta sa basement nang maramdaman nila ang panghihina dahil umeepekto ng ritual na ginagawa ni Marlene. Nahihilo sila, nagsusuka at halos gumapang na habang palapit sa lihim na pinto na itinuro ni Nico sa kanila. Halos hindi na sila makahinga dahil sa malakas na kapangyarihan ng diablong bumabalot sa basement. Hindi na nila natagalan ang bigat ng presensya sa lugar hanggang sa nawalan sila ng malay. May enerhiyang humigop sa kanilang espiritu at dinala sila sa isang mahiwagang lugar. At doon ay nakita nila ang kanilang lola. Mga apo, Lola? Boses ba yun ng lola ko? Bea, Paul, Lola, nasa na naman tayo? Maliwanag na naman ang paligid. Langit na ba ito? nandito kayo sa lugar kung saan ako nakatira ngayon. Bumangon na kayong dalawa. Totoo ba to? Makakasama na kita, Lola? Hindi, pansamantala lang ito. Halina kayong dalawa. Samahan niyo kaming umupo ni Nico sa hapagkainan. Nandito ka rin, Nico? Oo,
Nandito ulit kayo sa tahanan namin. Tahanan nyo? Teka, live-in ba kayong dalawa? Siraulo ka talaga, kuya. Aba, tumawa ka na, Bea. Hindi ka naman hid. Sa lugar na ito, pwede kayong magpakatotoo. Lola, payakap naman ako. Ay nako, ang apo kong to napakalambing. Lola, ang lungkot po nang wala ka. Dito na lang ako. Dito, palagi kitang makakasama. Oo nga po, Lola. Ayaw na po namin dun. Hindi pwede. May misyon pa kayong dapat gampanan. Misyon? Hindi naman po kami mga sundalo. Mandirigma. Mga apo, nandito ako para lang palakasin ang loob ninyo. Salamat at hindi niyo ako kinalimutan. Masaya ko ron. Pero hindi kayo nababagay sa lugar na ito. Meron pa kayong dapat tapusin. Pero Lola, malakas na po ang kapangyarihan ni Tia Marlene. Kung kay Maris nga ay nahirapan kami. Paano pa kaya sa kanya? Alam kong kakayanin ninyo. Pinalaki ko kayong malakas. Maraming salamat, Paul, sa pagtupad sa pangako mong patatawanin at pasasayahin mo ang kapatid mo. Kahit alam kong may pagkaseryoso kang tao, isinantabi mo ang sarili mong kapakanan at nilabanan ng emosyon para lang tumupad sa pangako. Hindi ko makakalimutan ang sakripisyo mo. Hindi niyo po alam kung gaano kahirap magpatawa ng robot. Inaral ko pa yung mga joke na sinasabi ko sa kanya. Nagtanong pa ako sa mga tambay sa lugar natin para lang magbigay sila ng joke. At kapag hindi ako natawa, binubugbog ko sila. Nakukornihan na nga po ako pero para sa'yo ginawa ko po, Lola. Alam ko yun. Sadyang napakabuti mong bata. Ipagdarasal ko kayong dalawa at binabasbasan ko. Sana'y maging matagumpay kayo sa inyong misyon. Lola, gusto ko lang malaman kung totoo ang sinasabi ni Tia Marlene. Totoo bang namali kayo ng pagbabalik ng barang? Hindi totoo yan. Ang totoo sila ang nambarag sa babaeng nagpagamot sa akin. At dahil sa hiling ng kliyente ko, ibinalik ko sa asawa niya ang barang na ginawa niya. Binarang niya ang babae dahil natipuhan niya ito, pero ayaw sa kanya. Kaya nang mapagaling ko ay sa asawa ni Marlene bumalik ang barang. At doon niya rin nalaman ng dahilan. Kapag binalik ang barang ay hindi na pwedeng muling ibalik pa ito sa biktima. Hindi niya yung matanggap kaya ginantihan nila ako. Pasensya na sa istorbo, pero kainin niyo tong candy. Mahiwagang candy ito. Babalik ang lakas niyo rito. Dobling lakas ang may bibigay nito sa inyo. Tanggapin niyo na. Anong flavor to? Wala. Wala? Eh di kakaiba rin ang lasa nito. Kainin mo na lang. Ang dami mong sinasabi. Oo nga, bumalik ang lakas ko. Para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan. Basta mga apo, palagi niyong tatandaan na mahal kayo ni Lola, ha? Palagi ninyong tutulungan ng isa't isa. Kayong dalawa na lang ang natitira, kaya magmahalan kayo. Huwag niyong susukuan ang bawat laban. Humayo kayo at tapusin ang nasimulan ninyong misyon. Natapos ang kanilang pag-uusap matapos silang yakapin ang kanilang lola. Pagkagising nila, ay nakita na lang nila ang sarili na nakatali sila sa dambana sa basement. Nakaluhod si Tia Marlene sa kanilang harapan at nagsasagawa ng pagdarasal. Napansin din nila na nag-alay pa ito ng mga hayop at ikinalat ang dugo sa semento. Nakasindi ang mga itim na kandila. Nakita rin nila sa sahig ang putol-putol na katawan ni Maris. Pinilit ng magkapatid na pakawalan ng kanilang sarili sa pagkakatali. Nakalaya sila dahil sa pansamantalang lakas na ibinigay ng maligno. Ha? Paano kayong nakatakas? Hindi mo ba inaasahan, ha, mambabarang?
Napakaiksi naman ang panahon. Nawalan ka na agad ng paggalang sa akin. Dahil hindi nararapat sa'yo ang galangin at irespeto. Sa bagay, wala na rin naman akong pakialam doon. Nakikita niyo ba ang itsura ng anak ko ngayon? Walang awa niyo siyang pinatay. Siya ang naunang sumugod. Gumanti lang kami. Kung ano man ang nangyari sa anak mo, kasalanan niya yun. Hindi namin kasalanan ito. Kasalanan ito ng lola ninyo. Kung hindi niya pinatay ang asawa ko, hindi ito mangyayari. Ang kasalanan ng lola namin ay hindi namin kasalanan. Ang kasalanan ng angkan ay kasalanan niyo rin. At hindi ako papayag na hindi ko makuha ang hustisya. Kuya, nakasambulat ang mga gamit nating pangontra sa sahig. Nalaglag pala sa bag ko. Nasa lapag din ang lati ko. Kailangan nating makalapit dun. Kunin mo. Guguluhin ko siya. Sige. Kung maghihiganti ka, maghihiganti rin kami sa lola naming nasawi. Dahil sa kagagawa nyo, hindi na tumatawa o naging masaya ang kapatid ko. Dahil din sa inyo, kailangan kong maging masaya at magpatawa kahit nabibwisit na ako. Hindi mo ba alam kung gano'n nakakainis yun? Hindi. At wala akong pake. At saan ka naman pupunta, Bea? Akala mo makakatakas ka? Nagawa niyang palutangin ng kapatid ko. Anong gagawin ko? Mag-dive kaya ako palapit sa latigo. Uy! Lumulutang na rin ako sa ere. Akala niyo ba kaya niyo ako? Hindi! Ikaw, Bea. Kamukha ka talaga ng lola mo. Kaya inis na inis sa'yo ang anak ko. Pero hindi kita papatayin. Huwag kang mag-alala. Dahil gagamitin ko yung katawan mo para mabuhay ang anak ko. Anong ibig mong sabihin? Simple lang. Ililipat ko ang kaluluwa niya sa katawan mo. Tapos maglalaho ang kaluluwa mo na parang bula. Wala na kayong laban sa akin. Sa bawat kumpas ng kamay at orasyon ay kaya kong gumawa ng makapangyarihang desisyon. Duwag ka! Ang sabi ko, duwag ka! At paano mo naman nasabi yan? Hindi mo ako kayang labanan ng mano-mano. Kaya gumagamit ka na lang ng mahika. Kasi nga, duwag ka! Oo, duwag ka! Hindi ako duwag. Malakas ako kesa sa inyo. Hindi! Matanda ka na! Malamang may rayuma ka na rin! Hindi totoo yan. Kahit dalawa pa kayo, hindi kayo uubra sa akin. Kung ganun, lumaban ka ng patas. Ibaba mo ako. Ano ako, tanga? Paano kung bigla ka na lang umatake? Ay nako, duwag nga siya! Wala to! Tumigil kayong magkapatid. Alam ko ang mga ugali ninyo. Sa loob ng 5 taon, kilala ko na kayo. Nagkakamali ka! Hindi mo kami kilala! Anong hindi? Kahit ang mga kilos nyo'y minamatsagan ko. Kung ganon, alam mo bang gagawin ko to? Walang yaka. Hindi uubra sa akin ang kandilang tinapon mo. Nagawa mo pang damputin ang kandilang yan. Ngayon na, Bea! Sipain mo pupunta sa akin ng latigo! Ito na! Anong mga tuso talaga kayo? Ang tawag doon, diskarte! Ang sakit! Tama na! Bakit ka nasasaktan sa winiwisik ni Bea na holy water? Ano ka ba talaga, ha? Tama na! Masakit ang palo ng latigo mo! Nag-iibang anyo siya! Anong ibig sabihin nito? Isa rin ba siyang... Ha? Isa rin siyang aswang? Sinasabi ko na nga ba? Dahil aswang din ang anak niya. Malamang ay ganun din siya. Ginagalit niyo talaga ako. Nag-iba na ang desisyon ko. Papatayin ko na lang kayo. Hindi mo kami mapapatay! Dahil uunahan ka na namin! Bea, ituloy mo lang ang pagwisik ng holy water sa kanya! Hindi. Hindi ako pwedeng sumuko. Papatayin ko pa kayong dalawa. Pasensya ka na, Tia. Pero hanggang dito ka na lang. Napalood ka ba sa sakit ng palo ko, ha? Nakakatawa kayo. Aba, nagagawa pa niyang tumawa. Kahit ang dami niya ng sugot gawa ng latigo. Bea, wisikan mo pa siya ng mga pangontra mo dyan. Kahit anong gawin nyo, mananalo pa rin ang kadiliman. Nagkakamali ka. Magtatagumpay kami. Paano kayo magtatagumpay kung kayo ay may kasalanan ding katulad ko? Parehas lang tayo ng ipinaglalaban. Kung tutuusin, dapat nga tayo'y magtutulungan. Gaya ng sinabi mo nung tinuruan mo kaming mambarang. May barang na nakakatulong at nakakagamot. Sisikapin naming magbagong buhay at hindi kami titigil.
Magsisisi kami sa lahat ng kasalanan namin at babalik kami sa mundo kung saan tanggap namin siya at tanggap niya kami. Ang dami mong sinabi na hindi ko alam kung bakit sinasabi mo pa. Ang sakit! Mga walang utang na loob! Pasensya ka na, Tia. Hindi ko gustong gawin to. Pero sinasaktan mo rin kami sa mga ginagawa mo. Ni minsan ba, itinuring mo rin kami na hindi ibang tao? Ano ako, tanga? Wala akong dahilan para mahalin o ituring kayong mabuti. Lahat ng yun ay kasinungalingan lang. Ang tingin ko lang sa inyo yung mga patabang baboy para maging malakas kami ng anak ko. Madaldal ka kasi, Tia. Pasensya ka na. Mamamatay rin kayong dalawa. Mamamatay rin kayo. Mamamatay rin. Dahil lalo silang ginalit ni Marlene, hindi nila ito tinantanan sa paghagupit ng latigo at pagsasaboy ng holy water at asina. Hanggang sa unti-unting nalagutan ito ng hininga. Patay na ba siya? Sa tingin ko oo. Napuruhan natin eh. Bigla na lang naghiwa-hiwalay yung parte ng katawan niya. Pero bakit kaya nagawa pa niyang tumawa bago mamatay? Mayroon kayang ibang kahulugan yun? Hindi ko rin alam. Nararamdaman mo ba yun? Parang lumayanig ang basement. Niyayanig din ang dambana. Masama to. Kailangan na natin sirain yung rebulto. Sigurado kong aahaw ng demonyo. Nabasa ko to sa mga libro ni Tia Marlene. Kailangan natin tong pigilan. Wala na akong holy water. Pwede na siguro itong langis. Lalatigoyin ko yung rebulto hanggang magkapira-piraso. Wisikan mo na lang din ang langis mo. Halinhina nilang hinagupit ang dambana at rebulto gamit ang mahiwagang latigo. Hanggang sa magkapira-piraso. Sumiklab ang apoy sa mga kandila. Dahilan para kumalat ang apoy. Nagmadali silang lumabas ng bahay at saka pinagmasdan kung paano nilamon ng apoy ang buong bahay. Magkayakap silang nagdamayan. Sa wakas, natapos na rin ang problema natin. Hala, nabaliw na. Sorry hindi ko napigilang hindi tumawa eh. Hindi ka na robot, Bea. Nakakatuwa naman. Pinangako ko sa sarili ko. Natatawa at ngingiti lang ako kapag namatay na rin ang aswang na pumatay kay Lola. O ngayon, dalawa na silang naglaho. Pakiramdam ko, nakahinga ako ng maluwag. Ay, ang sarap sa pakiramdam. Dahil ngumiti ka na, hindi ko na kailangan magtanong-tanong pa ng mga corning jokes. Mapatawa ka lang. Ang hirap kayang pilitin. Salamat kuya. Hindi mo naman kailangang magbago para sa akin eh. Lalo pa ngayon at tapos na ang paghihirap natin. Wala na sila. Wala na si Tia na kumontrol ng buhay natin. Nakakalungkot lang na hindi pala totoong pinakita niya sa ating pagmamahal. Itinuring ko pa naman siyang tunay na tiyahin at malapit na kamag-anak. Kahit ako, hindi ko makakalimutan ang pagiging mabait niya. Kahit peke lang. Maya-maya'y napalingon sila sa likuran dahil nakaramdam sila ng presensya. Sa may puno ng bulak, nakatayo ang lola nila katabi si Nico. Nakangiti ito sa kanila na parang bilib na bilib sa kanilang nagawa. Hindi rin nagtagal ang pagpapakitang yun ng matanda. Naglaho rin pagkalipas ng ilang sandali. Isa-isang dumating ang mga tao dahil sa malaking sunog na umagaw sa kanilang atensyon. Merong nag-report sa barangay at tulong-tulong ang lahat para maapula ang sunog. Pero hindi rin nila nagawang patayin. Natupok ang buong bahay. Naimbestigahan ang nangyaring sunog sa bahay ni Marlene at lumabas na aksidente ito mula sa mga naiwang nakasinding kandila. Tinanong ang magkapatid tungkol sa natagpuang basement pero wala na silang sinabing impormasyon tungkol doon. Naniwala naman sa kanila ang mga nag-imbestiga dahil na rin sa patotoo ng mga taga-roon na inampun lamang sila ni Marlene at walang alam sa kung anumang dahilan kung bakit may basement sa ilalim ng bahay. Napagdesisyonan nilang bumalik sa dati nilang bahay
at doon nagsimula ng bagong buhay. Nagtrabaho bilang tagapangalaga ng mga hayop sa isang farm si Paul. Samantalang si Bea ay nagtrabaho sa isang factory. Okay, sana po nagustuhan niyo ang kwento natin ngayon. Shout out po tayo kay Jesmar Hakias. Shout out kina Richard Cadano at Bernadette Arcalas. Happy birthday po sa inyong dalawa. Hi kay Jeneline Borromeo from Singapore. Hi kay Nilo Technician ng Mandaluyong City. Shout out kina Beth Royo at kay Jasmine. Shout out kina Billy Ray, Jenny May at Ray Buendia galing kay Lucy Buendia. Kamusta po kayo? Shout out sa Sibulan family, lalo na po kay Helen Sibulan. Shout out sa Asyong family from Antipolo. Hi kay Liam James Sereño from Caloocan City. Hi kay Jocelyn Fabregar from Morong, Bataan. Shout out kina Bianca Pineda and her family sa Shizuoka, Ken, Japan. Kina Ma'am Zenny and Dad Nathaniel Aquino from Isabela Province. Shout out sa Ensoy family and Alajay family from Cagayan de Oro City. Alright, marami pong salamat sa inyo and God bless us all.